Magandang araw mga idol. Ako po si Taong Gila. Ayan. Kumusta po kayo mga ka-business, mga kapapis sa mampanig ng mundo? Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, meron lang po tayong ibibigay na reaksyon. Patuloy na mga reaksyon patungkol sa mga napuna natin, napansin natin, nitong mga nagdaan na nagpakita na nga po si Bong. Alam niyo po ba mga idol, may pahayag ang kabilang kampo nung nanonood ako ng live na sinasabi na at least mayroon daw silang mga pinanghahawakang mga video ng pag-uusap ni Bong. Nagtaka ako kasi una, correct me I am wrong, pero di po ba nang umalis si Bong ay hindi niya bitbit ang kanyang cellphone? So kung ganong pamamaraan mga idol, paano nakontak si Bong kung wala siyang cellphone? So dito pa lang mga idol, napag-isip-isip at napagtanto ko na ibig sabihin, nung panahon na lumabas si Bong sa ka-business, ay hindi talaga niya intensyon na makipagkita sa kanino man. Pero, yung pong talagang pinaliwanag niya na dahilan. Ngayon, paano nangyari na may sinasabing mayroon silang video na hawak? Ibig bang sabihin nito mga idol, nung time na narinig nila na nawala si Bong, hinahanap na si Bong, mayroon taong lumapit kay Bong para kausapin at ipagbigay alam na nais siyang kontakin ng kabilang kampo. Kasi una, paano nagkaroon ng conversation? Paano nagkaroon ng video kung walang taong lumapit sa kanya at nagbigay ng cellphone para magkaugnayan sila? Dahil ang cellphone ni Bong, kung hindi ako nagkakamali, ay iniwan sa ka-business nung umalis siya, pati yung relo. So hindi po ba ito mga idol? Papasensya na kayo ha. Kasi ito po mga idol ay mga ina-analisan natin. Pangalawang punto, i-comment nyo sa comment section kung ano din po ang inyong mga pakiramdam. Pangalawang punto mga idol, alam nyo po ba doon sa comment section may nagsasabi na si Jinky daw, ang habol lamang ay bahay. Tika lang, parang nagtaka ako, parang may mali. Alam nyo po ba mga idol, in my own analysis, sa simpleng edad ni Jinky, sa ganda ni Jinky, kung bahay ang kanyang habol, bakit bahay ni Bong ang hahabulin niya? Nakukuha niyo yung punto. Ibig kong sabihin, kung naghahabol si Jinky ng isang bahay, bakit hindi siya maghanap ng isang mamayaman na mayroong mansyon? Tama ba? Kasi, tingnan natin ha, bakit mo hahangarin ang bahay ni Bong problema si Bong kung iisipin sabi nila? Di po ba? Kaya ko po sinasabi ang puntong ito, kasi marami po ang umuugong na ang hinahabol ni Jinky ay yung pag-aaring bahay ni Bong. Parang napaka-imposible naman yan. Bakit niya habulin yun? Gayong pwede naman siya maghanap ng iba na mayroong mansyon. Make sense? Tama po ba mga idol? Ano po? Sa pagkakataong ito na nagkita na si Bong at Jinky, lumabas na rin po naman ang maraming mga comment na talagang may mga nagsasabi kontra kay Bong at Jinky. Isa pa mga idol, sinasabi nila na si Jinky ay nagkukunwari lang daw. Binayaran ng ka-business. Paano ganun? Alam niyo po mga idol, nung panahon po, good morning. May dumaan mga idol. Alam niyo po ba mga idol, nung panahon na lumabas na si Bong at nag-usap sila ni Jinky, pinatunayan ni Jinky na mahal niya si Bong ng totoo. Ito po yung katotohanan. Hindi na po yan mawawala. At doon sa mga taong nagsasabi na magiging worse ang buhay ni Jinky, alam niyo po ba, handa na si Jinky doon. In-accept na niya. Doon pa lang sa pag-accept niya sa pagkatao ni Bong, handa na siyang sumugal. Kung ano man ang mangyari mga idol, tatanggapin na niya yun. Ang pinakamaganda rito, ang taong may dalisay na pag-ibig, ang taong may totoong pagmamahal, ay handang magsakripisyo para baguhin lang ang kanyang minamahal. Yun ang pinakamagandang punto at yun ang nakikita natin. So, sana iwasan na natin yung mga komento kasi may mga nagko-comment sa comment section na nakakatawa. Hindi naman dapat patulan pero mga idol, pasensya na kayo kasi sa comment section ito nagko-comment. So, kailangan ko pong sabihin sa inyo. No? Minsan kasi yung mga comment natin lumalabas na parang nagsasour gripping tayo. Parang ang duda ko kasi isang tao lang. Ang mga yan, mga dummy account lang. No? Talagang
ang punto rito mga idol, sa totoo lang, is talagang pwedeng sabihin natin na mayroon talaga nagsabotahe sa Bunjing. Mayroon talagang nagsabotahe sa Bunjing. Yung paglabas ni Bong, hindi man yan ang intensyon para makipagkita, kundi nung makita na lumabas na si Bong, ay sa kanila pinasok si Bong. Sa kanila pinasok ng mga CCTV, human camera, human CCTV kung tawagin. Ano po? Una, bakit magsasalita si Nanay Linda ng ganun? Di po ba? Bakit sasabihin may conversation sila si Bong? So given mga idol na mayroon nga talagang video na nag-uusap sila ni Bong, ang question mark nun is saan nakakuha ng cellphone si Bong? Kung walang nagbigay sa kanya, kung walang lumapit sa kanya, kung walang taong nagsabi na, oh ito kakausapin ka raw. Di ba? Ganun lang yun. Ganun po ang... alam naman natin na itong si Bong, kapag nagkakaroon ng pagkakataon na makausap niya, kakausapin naman niya kasi mabait si Bong. Di ho ba? Pero, ang katotohanan dyan, hindi para bumalik si Bong, kundi para masabotahe lang, mas lalong magulo ang community ng ka-business. Yun po ang talagang totoo niyan. Ang pinakamagandang punto lang dito, dahil matibay ang pag-ibig ni Jinky na ipinaglaban niya si Bong. Yun lang yung pinakamatibay dito mga idol. Pinaglaban niya si Bong at hindi niya binatawan. At ganoon din po si Bong. Nagsumikap siyang humingi ng tawad at ma-reach out si Jinky. Tanggapin niya ang kanyang pagkakamali. Ito yung pinakamaganda. So sa panahon ngayon, tulad ng sinabi ko nung una, yung kahapon na vlog natin, ang haharapin natin or ang ating aabangan na lang yung kanilang pagsasama, wala na pong makakapigil dito. Wala na pong makakapigil dito. Dahil sa nakikita natin na totoo ang pagmamahalan ng dalawa. At sigurado ako mga idol, na kapag nangyari ang buhay na ito, naniniguro ako na ito ang pinakamaingay na kasalan sa buong social media. At ito ang pinakamasakit na katotohanan. Dahil sa kabila ng madaming mga pinagdaanan si Bong, madaming mga babaeng dumaan sa buhay niya, dito nila matatanto ang sakit na eto ang taong sinayang nila. Buti na lang nandyan si Jinky. Kaya sana Jinky makatatag ka lang. Kasi mas marami pa, the more na malapit na ang panahon ng inyong pag-iisang dibdib, mas marami ka pang matatanggap. Ang sa akin lang, be careful sa mga taong nagpe-friend request sa iyo. Be careful sa mga taong lumalapit sa iyo na kaibigan mo. Dahil hindi lahat ng mga taong nagpa-follow at sumusunod sa iyo ay magiging kaibigan mo. Ang iba dyan, mayroon lamang silang layunin para guluhin ang iyong kaisipan. Mga idol, kayo, ano po ang inyong komento sa bagay na ito? Ako po si Taong Gala. This is just only a follow-up reaction doon po sa ating reaction kahapon. At siyempre, huwag na pong kalimutan ka-business official, ka-business family and Papa Dens. Isama na rin po natin mga idol. Siyempre, Bong official, Kagwang Bong, at ang lahat ng mga kagwang. Sapagkat alam niyo po mga idol, kapag nasuportahan po natin sila, magkakaroon din sila ng revenue na pwede nilang itulong para matulungan ang misyon ng ka-business sa larangan ng pag-alalay sa mga taong nasa laylayan. Siyempre mga idol, please do connect ang ating pong mga ka-business reactors at ang inyong abang lingkod, Taong Gala. Hanggang sa sunod na video mga idol, mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa muli po, ipapasilip ko sa inyo ang lugar na aking kinakatayuan ngayon. Nandito naman tayo mga idol ngayon sa bypass road ng Barangay Santo Niño. So ito po mga idol ang bypass road ng Barangay Santo Niño. Kung mapapansin ninyo, ayan, lahat po yan puro palaisdaan. Dito kasi sa Hagonoy, Bulacan, ang lahat ng mga lupain dito ay na-convert na into palaisdaan dahil sa unpredictable na pagtaas ng tubig. Kaya wala na po rito mga lupain na pagtataniman except lang po sa upland, doon sa bandang Carillo, Ibaybayo. Doon naman mga idol sa sunod nating reaction dadalhin ko kayo kung saan mga bulaklak naman at mga pananim ang inyong makikita. Ito po yung tinatawag na bypass road. Yan pong kalsada na yan ay papuntang bayan. At syempre, ayan, napapalibutan po yan ng palaisdaan. Ito po naman kalsadang itong mga idol, yan po naman ang papasok mula po ng bypass ng Santo Niño. So, ayan. Sarap ano mga idol. Nandito ako sa ilalim ng puno So, paano mga idol? Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating vlog na ito.
At tulad ko lang sinasabi ko sa inyo, ang ating pong mga reaction video ay dadalhin ko kayo sa mga lugar upang may pakita ko rin sa inyo ang bayan ng Hagunoy, ang bayang pinagpala. Hanggang sa sunod na video mga idol. Maraming salamat.